Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. Ayan, so August 12, 2023 po ngayon ng hapon. At magtatanggal po tayo ng mga natuyo po na bulaklak ng dragon fruit. Napakahalaga po na tanggalin itong mga natuyo na bulaklak ng dragon fruit kasi po pinamamahayan po ng mga langgam. At pag medyo basa-basa pa, andyan po yung mga lumilipad na mga maliliit po na mga insekto. Actually, kahit nag-dried up na po siya, may mga nalipad pa rin po dyan ng mga insekto. Para po malinis yung farm, tanggalin po natin at para maging safe po yung mga bunga. Para sa iba, within 3 days daw po, pagkatapos po na mamukadkad, kailangan ng tanggalin. Siguro sa kanila ginagawa po nilang ingredients po sa lumpiang gulay o kaya lumpiang Shanghai po, ano? So pwede po kasi yun. Yung bulaklak po ng dragon fruit pwede pong gulayin. Pero dito po sa farm kasi namin, medyo nagka-problema kapag 3 days tatanggalin kasi parang mamamatay po yung prutas. So nag-alangan kami sa 3 days. So sa amin po dito sa farm, 5 days po to 7 days or 1 week po bago po, kumbaga 5 days to 7 days bago after po mamukadkad tsaka namin tatanggalin. Safe na po yun pag 1 week na po na after na mukadkad. Halos dried up na po siya and madali na pong tanggalin. Ayan, kailangan din po natin ng pruning shear pala sa pagtatanggal po ng mga infected po na sanga. Ayan, no? So yung kunwari may infected po na sanga dito, ano, hindi nyo po mapuputol dito sa kamay nyo lang. So kailangan nyo po ng pruning shear. Ayan, so isinasabay ko na rin po kasi yun, no? Yung pagtatanggal ng mga infected po na sanga. Ayan, so napakahalaga po talaga na tanggalin natin itong mga natuyo po na bulaklak ng dragon fruit. Ito rin po yung mga nanilaw, yung mga nalaglag po ng mga bunga, no? Tanggalin na rin po natin. Hindi po natin basta ikakalat. Okay, so ilagay po natin yan, may karitelo kaya sako po, ano? Ilalabas po natin sa farm ang mga natuyo po na bulaklak ng dragon fruit. Kumbaga considered siya as basura. Yung minsan nga pala kinakain din lang ating mga alagang kambing. So yan, may mga sanga, may mga dried flower blooms, kinakain pa yun ng ating mga alaga. Yan, pag may mga ganito po na mga natubong damo, tanggalin na rin po natin, ano? Kailangan po ang full maintenance talaga kapag nag-aalaga po tayo ng dragon fruit. So kung maganda po yung farm maintenance, maganda po ang balik ng tanim. Maraming bunga. Ayan, no? So yan, madali na lang pong tanggalin, no? Ganyan na lang po, oh. Ayan. So iisa-isahin po talaga, no? Ayan, ito po yung mga namukadkad ng August 4, 5, 6. So more than a week na rin, no? Marami po dito nabasa, kumaga naulanan nung namukadkad sila, kaya hindi po masyadong malalaki ang mga bunga. Lalo at hindi naman po kami nakapag hand pollinate, lalo at busy. Ayan, pero kung may tao po kayo sa farm ninyo, yan, kailangan po mag hand pollinate po talaga. Kahit hindi umulan, basta mapansin po ninyo na kukunti yung mga bees, mag hand pollinate po talaga. Yan, kumbaga sa hapon pa lang or sa gabi mag-ipon na po ng mga pollens at pang hand pollinate po sa umaga. Magandang oras po na pag hand pollinate, mga 6 AM. Yung halos magsasara na rin po siya, ano? Para kahit umuulan, at least na hand pollinate bago po magsara yung bulaklak. Napakarami po sa isang poste, ano? Dito po sa farm namin, experience po namin, lalo nung peak season po ng July, maabot po yan ng 80 plus, 70 plus po na bunga kada isang poste. So talagang maraming tatanggalin na mga bulaklak ng dragon fruit.
Ayan, maliban po sa pagtatanggal ng mga dried flower blooms, kailangan nyo rin pong mag-grass cutter, no? Kaya kung mapapansin nyo po dito sa farm namin, mababa po ang mga damo. So pinapanatili po natin ang mababa ang damo para iwas po sa fungus. So kung mapapansin nyo ulit dito sa mga sanga, halos wala ng mga fungus, no? Ayan. Ayan, mga nanilaw po yan ng mga bunga. Kailangang tanggalin. Yan, may sa gilid, no, kung mapapansin nyo, may mga tanim na po kaming dragon fruit po. Yung mga nakaseedbag po yan, yung mga maliliit. Yan, no. Yan, panatilihin po nating malinis ang ating farm. Para pag may namasyal, ayan, no, kaaya-aya pong tignan. Yung iba po kasi, kinakalat na lang po yung mga dried flower blooms. Kaya yun, pag mumulan po yan ng mga fungus. Ayan, tinuturo ko dito yung mga infected po ng fungus. Ayan po, oh. Ayan, pag may ganyan po, tanggalin nyo na po. So yung pinaka dulo po ng sangang yun, ikat nyo po. So yun po ang gamit ng ating pruning shear. Kaya sabay po yan. After na pong ikat yung infected na sanga, mahalaga po na mag-spray din po ng fungicide. Ayan. So yan, nahanap po yung pinakadulo niya. Kailangan pong putulin. Ayun, no? Ayan. Yan po, kakainin po yun ng kambing. Huwag po kayo mag-alala kasi more than 6 years na po kami nagpapakain ng mga sanga ng dragon fruit. Lalo pong nagiging healthy ang ating mga alagang kambing. Yan, napakaraming mga namukadkad po kasi kaya ayan po, ano, matatagalan po talaga. Kung libo po yan, matagal po talaga tanggalin lahat. So maabot din po tayo dito ng 1-2 oras po, ano. Ayan. Kahit po babae lang ang nagme-maintain ng farm, kayang-kaya po kasi gaya po neto, pagtatanggal po ng mga bulaklak ng dragon fruit, kahit isang tao lang po, kahit sabihin po natin 100 postika or 200 postika, kayang-kaya niya po i-maintain ang farm. Kumbaga kukuha lang po tayo ng tao, kunwari sa pag-grass cutter. Ayan, arawan na lang po. Kuha ka ng tao na babayaran mo arawan, siya mag-grass cutter, yun po. Kasi sa pag-harvest, kaya mo naman po yan, yung buong family mo. Ganun po. So yun lamang po. Thank you for watching.